July 22, naganap ang ikatlong SONA ng presidente, kung saan sinabi niya na mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. may natapos siya na 5,500 flood control projects. Obviously, hindi lang siya yung gumawa yun, hindi niya natapos niya. Pero, yun yung mga pointers niya na parang achievement to address the nation na yun yung nagawa niya. 2 araw pagkatapos ng SONA, nakaramdam yung mostly Luzon ng mapansalang bagyo na bagyong Karina. Yung iba makukumpara pa to sa Undoy no 2009 dahil ang lala ng baha. Isang araw, medyo nung umupa na yung bagyo, hindi na masyadong malakas yung ulan. Pumunta si Marcos, in-inspection niya kung ano ba yung dahilan kung bakit ganito kalala yung baha. Tinignan niya, may 2 rason siya na binigay nung in-interview siya. The effect will greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Isinisi rin ng Pangulo ang dami ng mga basura sa pagbaha na nakaapekto rin umano sa kakayahan ng mga pumping stations. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective. Sa interview na to, sabi niya, una, climate change. Climate change ang may parang culprit kung bakit ganito kalala yung baha. Pangalawa, yung mga basura ng tao. Basura ng tao na nag-clog at nag-block dun sa mga pump kaya hindi daw gumana ng maayos. Yun ang sabi ni President. Okay? Nung narinig ko yun, may mga thoughts ako. So, yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Kung ikaw ba, nanonood na to, ikaw ba talaga yung may kasalanan na pagbaha? Tapos, mapag-uusapan din natin yung climate change, paano naka-apekto ito sa Pilipinas, kung ano yung current problem na meron tayo, at kung ano yung mga pwedeng maging solutions. Okay, una. Nung in-interview si Marcos, binigay niyang rason is yung mga basura na nagbablock. Kasi hindi naman to yung first time. Hindi naman to yung first time na bumagyo. Hindi rin to first time na bumaha dito sa Pilipinas. So, may gusto akong basahin sa inyo. Gusto akong basahin sa inyo na feeling ko na masasagot yung maganda na itanong natin sa sarili natin kung bakit nga ba maraming basura in those place in the first place. Okay? Basahin natin to. 70s to okay. At the height of Typhoon Gloring, Ferdinand and Imelda Marcos blamed a particular sector of the urban poor for not having a basic human asset, namely shelter and a bit of land to till. They had failed to solve the long and troubled history of agrarian land reform, and in their attempts to remake society from the bottom up, blamed some of the most desperate peasants arriving in Manila, seeking a safe roof over their heads and a good fortune. The massive influx of landless, destitute migrants to Manila and the proliferation of shantytown developments had led to canals and water catchment areas being swallowed up and built on by the urban poor. Marcos blamed the incessant storm-related flooding on garbage and in the choked esteros and swollen creeks, blocking the city sewers. He appealed to the urban poor not to clog up the canals and sewage system with their refuse. But in reality, the social and environmental impacts of the Typhoon Gloring floods in Manila were a microcosm of a much larger national problem. There was not adequate affordable housing and employment for the displaced migrant poor from the provinces. Hence, they built their houses and shacks out of necessity in a pell-mell manner without concern for degrading the surrounding environment.
An environment where regulation had been equally ignored by the kingpins of the construction industry, the principal real estate speculators, and the industrial strongmen who ran the local. Ayun. So, kung isipin nyo, 70s pa to. Same reason na binigay kung bakit nga daw ba bumabaha ng ganun. Same reason na binigay na kasalanan ng mga urban poors na nagka-clog up ng mga pump. Kaya, mas lalong lumalala yung baha. So, tatanungin natin kung bakit nga ba ito yung mostly reason na binibigay ng mga government officials kapag bumabaha. Kung bakit ganyan kadaling sisihin yung mahirap, kung bakit ganyan kalala yung baha. Kasi it deflects kung ano yung parang pinaka-problema at easy way out din siya. Ang daling-daling sabihin na ito yung mga tao, sila yung may kasalanan, kaya bumaba kasi hindi sila tatapon ng basura. So ano dapat yung magiging, ang nangyari kasi, parang nagiging individualistic. Naging individualistic siya. So mas madaling sisihin kasi hindi na kailangan ng policy change. Di ba? Hindi na kailangan ng policy change kasi wala na tayong magagawa. Di sila disiplinado eh. Sila na may kasalanan yan. Napakadaling isisi. Di ba? Wala na tayong magagawa. Di sila disiplinado eh. Basura nila, sila may kasalanan, sila ang nagpabaha. Di ba? Napakadaling sabihin na basura mo yan eh, ayusin mo. Diba? Ikaw na may kasalanan. Hindi ka na maghahanap pa ng accountability sa government. Kasi yung government na yung nagsabi sa'yo na ikaw yung may kasalanan. Di mo inaayos ng malinis yung mga basura mo. Gusto ko lang din na i-add na kung kaya madaling isiste sa mga mahihirap sa mga basura nila. Kasi, it reflects kung ano yung root ng problem. Kung bakit nandyan ba sila in the first place. Kung bakit ganyan yung economical status nila. Kung bakit sila gumawa ng mga bahay dyan sa mga malapit sa mga drainage. Mga canals and water catchment areas. Kung bakit kinailangan nila doon. Kasi kung madaling isisi sa mahihirap, kasi di mo na titignan yung root problem na mga migrants to galing sa province na ginagawa na lahat ng kailangan nila para lang makasurvive. So gumawa sila ng mga bahay dun sa mga malapit sa canals. Diba? Pero di mo aayusin yun kasi napaka lalim na ng problema na yun. Comes back from the Marcoses pa from the 70s. Diba? At syempre, yun nga, yung pell-mell manners na nga paggagawa nila ng mga bahay na hindi nila pinapansin yung environment. Ganun na kasi kalala yung situation nila. Kaya, di na yung number one priority nila. Number one priority nila, makasurvive, makahanap ng shelter. Kasi necessity ang shelter bawat isa sa tao. Diba? Kahit hayop, kailangan ng matitirahan eh. So, yun, kung gusto talaga ng solusyon, kailangan tingnan yung deep root problem. At yun nga, dinedeflect kung ano yung real problem. Ano nga ba yung totoong problem na pwedeng magawa ng mga policy changes na talagang magiging long term ang solusyon at hindi yung short term na ngayon lang madaling isise sa mga may hirap. Una, mga reclamation projects. Diba? Totoo naman yan eh. Yung mga tubig na bumabaksak, di agad napupunta diretso sa dagat dahil sa mga ginagawang reclamation project. Mas lumawak yung mga lupang dadaanan nila. Okay, may gusto kong basahin sa inyo about naman sa reclamations. Based on a 2014 study on the geological hazards of Manila-based reclamation projects, Metro Manila's coastal areas were found to be sinking by 9 centimeters every year. 2014 pa to ha. The coastal areas could eventually show signs of a seismically induced liquefaction, where sediments near water act like quicksand. Dramatic storms and earthquake-induced ground shaking would also become more prevalent. Okay, noong 2014 pa yan, pinapakita ko na yung mga
pwedeng maging pinsala ng reclamation projects. So, kung titingnan talaga natin, kung titingin tayo at bibigyan natin ng accountability at responsibility yung government sa trabaho naman nila kung bakit sila binoto at hindi lang madaling irason para ma-deflect yung totoong problema sa mga mahirap. Ito yung pwede natin tignan. Yung reclamation projects at kung ano yung mga naging pinsala nila. Diba? Noong 2014 pa to may study na about these problems. Pangalawa is mining. Ito may babasahin din ako. One reason why mining fuels such controversy and violence is that efforts to exploit the Philippines' vast untapped gold, copper, and nickel deposits, estimated at $1 trillion, have frequently displaced indigenous people and brought about environmental devastation. Operating the big open pit mines needed to achieve economics of scale have led to landslides, pollution, the destruction of precious rainforests and wildfire, and one of the world's worst toxic mining disasters. Mining, deforestation. Ayun yung mga nakikitang problem, di ba? Ayun yung mga pwedeng solusyonan. Invest na you deflect and answer na rason pang short term. Sino ba ang mga nag-a-approve ng mga large scale na mining na yan? Kasi na ano na yan yung mga reclamation project, marami ng mga scientists at mga eksperto ang nagsabi niyan dati pa. Gaya nung binasa ko sa inyo, 2014 pa yun. Tas gusto ko rin tignan kasi may mga nakita rin akong mga arguments at conversations about BGC. 'Di ba? Nag-spark to ng arguments eh. Yung BGC, kung bakit sila di binaha, 'di ba tagig din 'yun? At kung makikita mo, yung likod nun is squatter din, 'di ba? May makikita kang very very significant class divide. Maglalagay ako ng picture diyan para ma-explain yung tinutukoy ko na 'yon. So, marami rin napag-usapan din yung BGC kasi bakit sila hindi binaha, 'di ba? Maganda naman talagang tanong 'yun kung nakita mo yung picture na 'yon, yung mga videos na 'yon. Kung bakit sila hindi binaha. So, imbis na magalit ka, obviously magagalit ka kung makita mo yun, parang loob mo may resentment may resentment ka mabobo kung bakit sila binaha. Tapos yung mga lugar, ba't ganun yung kalala? So, napakaganda ng mga conversation na nangyari doon kasi pwede mong tignan yun at makikita mo na possible sa Pilipinas yung magandang urban planning at yung mga drainage systems. 'Di ba possible na hindi ganun kalala yung maging baha kung aayusin talaga. 'Di ba? If paplanuhin ng tama at gagawin ng tama. So, I think kaya medyo nagalit yung tao, naging resentful sila kasi nakita nila na possible yung ganung reality na hindi naman kailangan lahat bayan. 'Di ba? Tapos mapapatanong din yung ibang tao, bakit nga ba ba't yung BGC may ganung kagandang system, 'di ba? Yung mga matatanong mo talaga eh. I think because malaki ang tax na nakukuha ng BGC at marami silang budget at napaka-importante ng mga tao nandun kasi mayayaman. 'Di ba? Napakalaking perang nako-contribute sa economy. Kumbaga, parang worth it siya na investment para pagandahin at palinisin yung lugar. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo kung may ganun ding clean-up system, may ganun ding drainage system sa buong Metro Manila. Nako po. Tuwang-tuwa yung mga Pilipino. Ayun, so I think that's why nung nakita nila yun, understandable na maging resentful. Pero yung anger na yun, pwede nilang ma-redirect sa totoong pwede magkaroon ng change. So, imbis na magalit ka sa mga nakikita mo,
pwede mong i-redirect kasi alam mo na kung ano yung problema. At possible siya na mangyari. Kasi nakita na natin sa BGC pa lang. So yun yung din yung gusto kong pag-usapan na kasi gusto ko ning sa ibang jet pala na 400 billion, kung tama ba ako nun, 400 billion yung project sa flood control. So kung ikaw Pilipino, taxpayer ka, pag nakita mo yun, syempre magtataka kung saan napupunta yun, di ba? Kaya yun yung din yung maraming hangad ng mga tao na maging transparent kung ano yung mga nagawa sa flood control. Kasi yun din yung main parang contention nung sa zona ni President So I think valid lang siya na hanapin. Valid lang siya na hanapin sa mga tao. Ay, hindi. 255 billion. According to Escudero, around 255 billion was allocated for the DPWH flood control projects. Napakalaking pera nun. Isipin mo kung saan pwede mapunta yung perang ganun. Kasi nakita mo ng possible sa BGC. At hopeful din. Pwede ka rin maging hopeful kasi possible siya. Pero kailangan lang natin talagang hanapin yung accountability. At hindi tanggapin na lagi lang dinedeflect at sinisisi yung mga mahirap na tao. At sinasabing ikaw yung may kasalanan kung bakit bumabaha. Okay? Napag-usapan na natin yun. At ito rin gusto ko mabasahin na nakita ko sa Twitter, mga tweets na nakita ko, replies sa isang video na binabaha yung Metro Manila. Ito yung sabi. If people are disciplined enough on the proper waste disposal, this should be avoided. Dami kasi squatters dyan. Filipinos are very undisciplined when it comes to proper trash disposal. But at least karma came. Wala na kayo bahay at nabaha kayo. Next time, learn to throw your trash properly. Di ba? Doon mo makikita kung ano yung problem na may idudulot ng pagbibigay ng reason na may hirap at mga dumi nila yung kasalanan kung ba't bumabaha at deserve nila kasi sila rin yung nagkalat. Di ba? Makikita natin yung problem na nare-regurgitate hanggang ngayon na binigay pang rason nung 70s pa ginagamit ng rason. Hanggang ngayon na nare-regurgitate pa rin yung rason na yun. Parang naiulit pa rin yung rason na yun. At nakaka-apekto sa pagtingin sa may hirap. At nakaka-apekto na parang tinitignan sila parang hayop na hindi na deserving ng kahit anumang tulong ng government kasi sila rin naman gumagawa sa sarili nila yan. Diba? Parang di na nila deserve ng help kasi sila na rin naman gumagawa niyan. Yung mindset na yun tumagal na hanggang ngayon at yun pa rin na nakaka-add ng problem. So mas maganda na tignan natin to na mas tignan sa ibang light, diba? Yun yung gusto kong i-explain. Inad ko lang. About sa climate change, gusto ko ring i-mention gusto kong basahin sa inyo. While the Philippines is the fourth most vulnerable country to climate change based on the 2021 Global Climate Risk Index, it only contributes to 0.48% of global GHG emissions. 0.48% Kasi nabanggit din yun ni President, climate change, di ba? At nabanggit ko na rin yung deforestation, mining, nakaka-apekto rin yun, for sure. Kasi mga puno. Pero, kung titignan natin ang global scale, 0.48% lang ang GHG emissions ng Philippines. Pero tayo yung pinaka-vulnerable sa climate change. Tayo yung mga pinaka-naapektuhan. So, maganda mga tanong din to na itanong sa sarili natin. At hanapin yung solusyon. Diba? At hingin yung accountability rin at responsibility sa mga binoto natin. Diba? Kasi tayo naapektuhan, I think maganda rin tong erase na problem. Kasi tayo naman talaga yung naapektuhan at nakita natin at nararamdaman natin first hand kung ano yung maapekto nito ng climate change, gaya na sinabi ng President, di ba? 0.48 greenhouse gases emissions, pero tayo yung pinaka-vulnerable.
'Di ba? Yung mga nangyayari sa Global North, unang-unang maapektuhan is yung mga sa Global South. Okay? Maganda rin yung hanapin at itanong kung ano yung mga solusyon. So, ating accountability talaga para sa kung sino man yung mga nasa Global North na nakakapekto sa Global South na tayong unang-unang makakaramdam ng effects ng climate change. Ayun, so napag-usapan natin kung ikaw ba talagang may kasalanan. Ikaw ba talagang may kasalanan sa baha, climate change, tapos yung current problem natin. Diba? Yan yung mga current problem natin eh. Hindi magandang drainage system. Hindi malaki kasi may nakita rin akong interview ni Mayor Joy na ang problema ngayon is our pipes are narrow and small and they cannot absorb the capacity of the volume of rainwater that is coming. So we really have to keep changing our drainage, enlarge the pipes so that they can absorb the capacity of the rain. Nung tinanong siya, di niya sinabi na mahirap pa may kasalanan. Sinabi niya na mas kailangan natin ng mas malaking drainage kasi mas malaki yung volume ng tubig na bumaksak at hindi kinaya ng maliliit na drainage. So mas magandang tignan yung problem in that way. So yon yung una nating problem. Mga drainage system na possible na nakita natin sa BGC, 'di ba? Na possible siya na hindi lang sa mahihirap yung ganong system, pero dapat mangyari rin sa mga mahirap na places, 'di ba? Unless mga mayaman lang yung inaimportansya ng Pilipinas, 'di ba? So yun, reclamation, deforestation, mining, drainage system, climate change ng Global North na tayo unang makakaapekto. I think importante rin yun kasi yun global scale yun eh. If di lang tayo titingin sa short term solution, I think maganda rin tingnan yun. Yun yung mga problem. So ang solution talaga is for once ilagay natin yung responsibility hindi naman sa atin at hindi naman maging individualistic yung mga problem at tayo lang yung magiging solusyon kasi tayo rin yung gumawa ng problema. I think mas maganda at maging solusyon na ilagay sa mga tamang tao na binoto natin yung accountability at responsibility. Yun lang, marami ako nabanggit. Gusto ko marinig yung mga opinion nyo sa comment. Mag-spark ng mga discussion. Kung may mga na-miss man ako. Kasi pag ako rin nanonood ng mga video essays. Pag may na-miss, gusto ko ring erase. So, pag may na-miss ako, please, ilagay nyo sa comments. Gusto kong madiscuss yan kasama kayo. Okay? At obviously, napakarami ng solusyon na shinare ng mga eksperto, ng mga scientists, at mga na-raise na problems. Kasi, ako, sino ba ako, diba? Di naman ako ganun ka-eksperto dyan. So, marami na nag-raise ng problem at ng solutions kung paano mas maayos in long-term solution yung pagbabaha dito sa Pilipinas. Ayun lang. Comment nyo yung mga na-miss ko. Sa tingin nyo na na-miss ko. At pag-usapan natin yan. So, marami pa akong planong gawin na videos dito. So, subscribe kayo. Abangan nyo. Yun lang.